the region, we have about 55% of our agricultural areas, especially sa rice, are still rain-fed. So, but we know there is much potential for increasing the productivity in these areas. Ang goal to enhance the potentials of the rain-fed, including the upland areas, particularly in Region 8. Ang title po ng program na ito ay Yamang Lupa, Adoption of Buchitana Principles and Approaches for Natural Resources Management towards Sustainable Agriculture in Region 8. Ito po ay funded ng Bureau of Agricultural Research. So this program would really address the need to increase productivity by at least 20% over a 3-year period. Part po ng approach natin ay to identify and select tinatawag natin mga lead farmers and farmer facilitators. Doon po sa 3 pilot municipalities natin, ito po ay doon sa Samar Province. Ang 3 municipalities na po ito ay Basay, Santa Rita at saka Pinabacdao. Dahil po itong Samar Province na ito has the largest rain-fed area, meron po tayong mga 30 farmer facilitators at saka 12 na lead farmers. Sila po talaga yung magiging model farmers natin to implement our program interventions. Na ang program interventions natin ay tinatawag natin na science-based. Kasi nga doon po tayo nag-uumpisa. Una, kasi we wanted to develop best bet options for the management of our soil, water, and of course, atin overall crop management. So, ang unang-una po nating entry point ay to have a soil health assessment. Ang objective po natin doon ay una, we have to find out the status ng soil in terms of its nutrient status. So, nagawa po tayo ng soil sampling. Kada farmer will have his own soil health card. Nakapaloob po doon yung status po ng soil, particularly the nutrition, kung ano po yung deficient na nutrient. With the deficiency in both the macro and the micro elements in the soil, bibigyan po natin sila ng tamang recommendation as to ano po yung idadagdag natin na nutrient for the soil. So yung nga po ang ginawa natin, ang naging resulta po nito sa 2 croppings na namin, 2014 and early 2015, ay talagang maganda po yung kinalabasan. Nakakuha po sila ng from 50% up to 200% increase in production. Doon lang po sa ginawa natin appropriate and proper timing ng balanced fertilization. Balance na rin po kasi hindi lang po itong inorganic ang nailagay natin dahil nga po sa deficiency ng macro at saka micro, kasama na rin po yung organic. So, tinuruan po natin yung mga farmers natin na mag-vermicomposting. Sa corn naman po, dati 5 point lang po. Sweet corn po ito, yung 5.4 tons per hectare. Nakakuha po tayo ng about 10.6. At saka doon naman po sa sweet potato, ito po yung pinakamagandang na-observe at saka na-realize ng mga farmers na ang sweet potato, dati kumukuha lang sila ng about 4.2 tons. Pero nang ginawa natin yung intervention na based doon sa soil health assessment, nakakuha po sila ng 13.3 tons per hectare. Yung kasaba po, from the average nila na 7.5 tons, nakakuha din po sila ng 20 tons per hectare. So, ang taas-taas na po yan na increase So, doon naman po sa income, kung i-convert natin yung mga nakuha nila into income, nakuha natin na information and in fact data from our farmer cooperators about from 70% to about 200% din increase in their income. Sa karasan ko po bilang isang magsasaka, yun nga nabigyan ng pagkataon na mabigyan po ng pagkakataon para po ito sa pagiging isang local farmer technician ng Department of Agriculture. Isa po doon sa binibigay po na sa component is ang malaman po natin talaga yung kahalagahan ng lupa natin, ano po yung mga
kulang. Kasi po sa tagal na po nung pagsasaka natin, sa pagbubungkal natin, mayroon po talaga na nagiging ang ating mga patabay nawawala po yung iba sa ating lupa. Sa soil health card po na nalaman po namin yan, yun nga, nalaman po namin na yung kakulangan po doon sa lupa namin, kung ano po yung mga deficiency. Nung nilagay po namin yun, nagkaroon po talaga ng pagbabago yung tubo po ng tanim namin. Sa palay po, sa una po 4 tons hanggang sa 5 tons lang po yung kuha namin sa isang hektarya. Yung kinukuha ko po nun, yun lang ang halos ganun lang talaga. Pero nung dito na po sa soil health card, ginamit na po namin dito sa aming pagsasaka, nagbase na po kami, mabot na po nung 7 to 8 metric tons yung kuha namin. So nung makita nila, mayroon talagang potensyal at mayroon talagang mas malaking kita doon sa ginagawa na namin, mayroon na to talagang mga farmer na nagka-interest at saka yun po yung naging daan namin para po sila ay mahikayat at matulungan. Dito na po ay mayroon ng nag-a-adapt po dito sa ating Yamang Lupa program. Halos mabot na po sa 100 na po yung mga farmers na na-improve po dito sa Yamang Lupa. Hindi lang po dito sa barangay namin, meron po sa ibang barangay. Bilang isang po magsasaka, dito po sa Rayong 8, nagikayat din po ako na sa ibang lugar, sa ibang probinsya, sa ibang rehiyon, pwede po kayong mag-adapt po sa Yamang Lupa program. Dahil po meron pong talagang pagbabago doon sa kita natin bilang isang magtatanim po ng mga iba't ibang produkto po sa pagsasaka. So ang target po natin ay about 10,000 hectares over 3-year period. We are now on our 2nd year. So far, na-reach na po natin yung 2,556 hectares. And we are now also working together with our 2,641 farmers. Doon sa first year, ang pinagtunan po natin ng focus sa intervention ay doon sa soil. This year naman po, starting the 2nd year up to the 3rd year, ang pinaplano po namin talaga ay doon na po sa water. Sa water management na po. Ang water management ay depende po sa requirement ng crop. Titingnan po natin kung kulang or sobra yung water na nandun sa area na yon. So kung kulang naman po ang water na kailangan ng crop na nagiging available for the crop, gagawan po natin ng paraan yon. Meron pang mga interventions, appropriate interventions and approaches na pwedeng gawin for the program, like nung tinatawag na water harvesting at saka yung mga timing. Meron tayong mga paraan kung paano maiipon yung tubig para it can be available when the time na kailangan ng crops na wala ng ulan, halimbawa, ay magkakaroon. So, yon ay isang paraan para ma-manage natin ng mas maganda yung water requirement ng crops. So, yun ngayon ang gusto namin bigyan ng tutok, especially that we are also proposing parang a second component na tawag na agroecosystems management. So yung dun nga sa approach ng watershed, yung lahat ng areas na nako-cover ng watershed na yon ay yun ang gagawa natin ng assessment at analysis na. So in tandem na po yan sa soil. And definitely yung crop management, yung variety at saka yung yung kind of crops na talagang gusto ng mga farmers at saka magiging appropriate doon sa area at saka doon sa time, particularly with the changing climate now. So yun talaga ang overall na gagawin ng programa para we will be able to enhance fully the potential of our rain-fed and our upland areas. Gusto ko po magpasalamat doon po sa mga partners natin, ang Visayas State University, ang ating local government unit, lalo na sa province of Samar, at saka yung mga local government units ng 3 municipalities ng Santa Rita,
Basay at saka Pinabakdaw. And of course, yung partner po na natin sa national, ang Bureau of Soils and Water Management, kasama na rin po yung ICRISAT sa India. And lalong-lalo na po, of course, yung Bureau of Agricultural Research na siya ang nagpasimuno nito at saka siya rin ang nagpondo, of course, ng program na ito. So, sa inyong lahat, na patuloy pa rin sumusuporta, ay lalo na po yung Department of Agriculture dito po sa Region 8. Maraming salamat po. Thank you po.